Noong unang panahon, sa kaharian ng Ethelbert, si Prinsesa Kiara ay kilala sa kanyang korona na kumikinang na parang isang nakulong na bituin. Hindi lamang ito ginto, ito ang simbolo ng kanyang pagkatao, ng kanyang proteksyon, at ng kanyang karapatang mamuno. Ngunit si Kiara ay isang prinsesang gawa sa salamin, magandang pagmasdan, subalit marupok at labis na napangalagaan. Naniniwala siya na ang kanyang liwanag ay nagmumula sa mga hiyas sa kanyang ulo, at hindi sa puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang gabing walang buwan, isang anino ang dumaan sa palasyo. Isang walang pangalang mang-aagaw, na udyok ng inggit at itim na mahika, ang humablot ng korona mula sa ulo ni Kiara. Nang agawin ng mang-aagaw ang korona, hindi lamang kapangyarihan ang kinuha niya. Sa kanyang takot na baka makilala pa rin ng mga tao ang likas na ganda at dangal ni Kiara, bumigkas siya ng isang itim na sumpa. Kung ang ganda mo ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, hayaang ang mukha mo ang maging mitya ng iyong pagdurusa. Sigaw ng mang-aagaw. Sa isang iglap, ang makinis na balat ni Kiara ay naging magaspang na parang balat ng puno. Ang kanyang mga kuko ay hamaba at naging matutulis na kuko ng agila, at ang kanyang buhok ay naging tila mga baging na may tinak. Ang dating magandang prinsesa ay naging isang halimaw sa paningin ng lahat. Hindi siya pinatay ng mang-aagaw. Sa halip, pinarusahan siya nito ng isang mas masakit na paraan, hinatulan siyang maging alipin sa mismong palasyong dati niyang pinamumunuan. Mula sutla hanggang aging, si Kiara ay naging isang cinder maid ng Ethelbert. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa paglalaba at paglilinis ng mga sahig ng dakilang bulwagan at pagbubuhat ng mabibigat na timba ng uling upang painitan ang mga silid na dati niyang tinutulugan. Dahil sa kanyang anyo, lalong naging malupit ang mga gwardya at kapwa niya alipin. Tinatawag siyang ang nilalang ng dilim. Sinubukan niyang sabihin sa mga tauhan sa kusina kung sino siya, ngunit pinagtawanan lamang nila siya. Kung walang korona, siya ay tila hindi nakikita. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang lamig ng sahig na bato at ang gutom ng mga karaniwang tao. Napagtanto niya na noong suot pa niya ang korona, hindi niya kailanman tunay na nakita ang kanyang mga mamamayan. Lumipas ang mga buwan. Ang kanyang mga kamay ay nagkalyo, at ang kanyang mga sedang damit ay naging basahan. Isang gabi, habang naglilinis sa silid ng trono, nakita niya ang mang-aagaw na suot ang kanyang korona. Mukhang malamlam ito. Ang apoy ng bituin ay namatay na dahil ito ay pinapakain ng kasakiman sa halip na biyaya. Ang kaharian ay nabaon sa isang hindi likas at mahiwagang kadiliman, isang soul chill, o ginaw ng kaluluwa na dala ng tiwaling pamumuno ng mang-aagaw. Ang mga sulo ay ayaw magliyab. Ang mga apoy ay namatay. Ang mga tao ay nagkumpulan sa Magino na dilim, umiiyak. Si Kiara, na nakatayo sa gitna ng madilim na bakuran, ay napagtanto na walang darating upang iligtas sila. Nakita ni Kiara ang kanyang refleksyon sa isang maruming tubig. Nais niyang sumigaw at sumuko. Sino ang maniniwalang ako ang kanilang prinsesa kung ganito ang aking anyo? Wala na ang korona, at ang mga Diyos ay tahimik. Kung walang araw, Bulong niya sa sarili. ako mismo ang dapat maging apoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinukay ang mga alaala ng kanyang mga ninuno, hindi para sa kanilang kapangyarihan, kundi para sa kanilang determinasyon. Inisip niya ang kabutihang natutunan niya habang nagsisilbi sa iba, ang lakas na nakuha niya mula sa mabibigat na timba, at ang pagmamahal na nararamdaman pa rin niya para sa kanyang nagiginaw na kaharian. Habang ang lahat ay nanginginig sa takot at ginaw, ang mang-aagaw ay humagalpak ng tawa. Inisip niyang wala nang makakapidyaw sa kanya dahil ang tanging tagapagmana ay isa ng halimaw. Ngunit doon nagkamali ang mang-aagaw. Sa gitna ng kadiliman, tumayo si Kiara.
Isang init ang nagsimulang mamukadkad sa kanyang dibdib. Hindi ito ang malamig at artificial na liwanag ng brilyante, ito ay isang gintong kislap na tumitibok. Ang tibok, ang kanyang balat ay nagsimulang kumislap sa isang malambot at kulay amber na kaningningan. Ang silaw, habang tumatayo siya ng matuwid, ang liwanag ay lumawak, itinutulak palayo ang soul chill ng pagkalayo-layo. Ang pagkilala, ang liwanag ay napakalinis kaya ang ninakaw na korona ng mang-aagaw ay nadurog at naging abo. Hindi ito maaaring umiral sa harap ng isang tunay na pinuno. Hindi nakita ng mga tao ang isang batang babaeng may korona. Nakita nila ang isang babaeng siya mismong sariling araw. Ang kadiliman ay tumakas, at ang mang-aagaw ay naglaho sa mga aninong siya rin ang lumikha. Ang reyna ng panloob na apoy. Hindi na kailanman pinalitan ni Kiara ang gintong korona. Pinamunuan niya ang Ethelbert gamit ang kanyang mga kamay at isang nagliliwanag na puso. Natutunan niya na ang trono ay isa lamang upuan, ngunit ang isang pinuno ay ang liwanag na gumagabay sa iba sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Hindi na lamang siya isang prinsesa, siya na ang buhay na alab ng Ethelbert.